naman totoo ako kagaya nung nilalagay nila sa internet na ako raw fugitive. Saka ilang damputin ako, no? Pero, ang patotoo, malaya nga akong nakakapangaral Kaya lang, ayokong pumunta sa Pilipinas dahil may banta sa akin. At ang sabi ng mga kapatid, Bradley, pagka ikaw ay kanilang dadamputin, hindi namin matitiis na hindi kami kikilos. Kaya ako natakot, umalis ako. Kasi madadama yung ibang kapatid, lalo na yung mga close-in security ko. Sabi, mamatay na tayong lahat. Sabi gano'n. Sabi ba naman ni kapatid na Daniel, Uncle, pagka sa bagay na yan, makikita kong papatayin ka, hindi ako kikilos. Hindi ko magagawa, Uncle, yun. Mauuna ako sa'yo. Natakot ako. Sino maiiwan ko sa iglesia pagka nangyari yun? Kaya umalis ako sa Pilipinas. Bakit? Baka madama yung iba Dahil sa banta sa akin ng iglesia ni Manalo, pakinggan mo ang banta, kapatid. Ang pagkakataon, nabanggitin natin. Pero ngayon, balita natin ay say nasa Dubai. Pero madali, sapagkat ang programang ito nakakarating po dyan sa Dubai. Ano po? Si Mr. Soriano, pag-alagala dyan, sapagkat meron siyang mga tinatawag na grand pulong, anytime, pwedeng magbalik yan. Airport, ang bababaan yan. Meron tayong pwedeng kausapin na kapatid para libre sa sasakyan niya. Si kapatid na Amuraw na kakausapin natin yon para wala na siyang gasto sa sasakyan. Libre serbisyo. Carpeted pa ang daraanan ng Mr. Soriano, ha? At kung medyo madilim, libre ilaw pa. At saka libre pa raw, mani, at saka kape. Pero sana, pagbalik niya rito, meron tayong wish kay Mr. Soriano sa mga nalantad na ito. Wish lang namin ay kay Mr. Soriano, peace be with you. Rest in peace. Yan. Ibig sabihin, papasalubong daw nila kay Amuraw, masama talaga tangka sa akin ito miski doon sa mga nauna nilang broadcast, ibilalabas nila yun na sabi nila, dapat daw lusubin ako ng mga abusayat, bobahin ako doon. Pakita nyo. Sa ibang lugar, nagpupunta ito, kapatid. Itong puno nagpapakilala Diyos. Kapatid, meron ba kayo alam? Balita natin, kapatid na Ramil, ito confirm Nagpupunta ito dyan sa Libertad. Libertad, Pasay? Pasay. Doon sa Convention Center nila ron, o sa Coordinating Center. At dyan sa Maharlika, natatandaan nyo dyan sa Taguig, Maharlika Village. Lagi ho dyan yung puno, once a week o twice a week minsan, dun ho sa isang apartment dyan po sa Signal Village. Ito puno nagpapakilala Diyos. Pupunta rin sa Mindanao. Abangan nyo na at nagpupunta ho yan sa Mindanao. Pero, ano ba? Hindi aeroplano barko. Alam niyo na kung saan yan. Barko yan. Abangan niyo sa pier. Opo. Kung papayag niya, ako ang membro ngayon ng Abusayap. Opo. Halimbawa, membro ako ng MILF. Lalo ako, halimbawa, membro ako ng Suicide Bomber. Naku, hindi mo papayag basta gano'n. Ay, lulusob ako sa palit. Lulusob. Masasama talaga budhin ito. Ang mga budhin nito maitim pa sa yung put ng kawali na hindi nahugasan ng 60 taon. Ganun kaitim ang budhin nitong mga iglesia ni Manalong ito kaya kung sasabihin, yan nagtatago, yan fugitive. Hindi ganun ang sabi ng korte. Basahin mo nga ang sabi ng korte, Sis Luz. Sige po, ipakita po natin. Ayan, Republic of the Philippines Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 8, Manila. People versus Soriano, criminal case number 06246-371. Order. Wherefore, motion to declare the accused a fugitive from justice is hereby denied. So ordered, Manila, 15 December 2009, original signed, Felix Berto T. Olalia Jr., presiding judge. Nilalakad ng iglesia ni Manalo, i-declare ako na fugitive. Diminay sila ng korte. Umulit na naman uli. Nung hindi sila makapasa kay Judge, Honorable Judge Olalia, umulit na naman uli sa ibang court. Ito naman ang hatol ng ibang court. Ito naman po. Accordingly, the motion to declare the accused, Eliseo F. Soriano, a fugitive from justice, and to issue a whole departure against him is hereby denied. So ordered, August 31, 2007, San Mateo, Rizal, Judge Josephine
Zarate Fernandez. Ayan. Kaya galit na galit siyang mga gago na yan, ng mga ministro ni Manalo. Talagang mga demonyo yung mga yan eh. Kaya lang, ayoko nang umuwi sa Pilipinas pa dahil nakakita ako rito ng isang napakalaking pinto sa gawain. Gaya nung sinasabi ni Pablo, na naranasan niya, parang nararanasan ko ngayon. Basahin natin yung unang Korinto 16:9. Sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Abang nabubuksan yung pintuan na dapat niyang mapasok, dumadami naman ang kaaway niya. Ganun sa akin. Nabuksan ang pintuan dito sa akin na marami palang tao ng Diyos dito. Actually, hanga ako dito sa lugar na ito eh. Kasi akala ko nung una sa Brazil, maraming tao ng Diyos. Hindi pala ganun. Hindi lang pala sa Brazil. Abay, nakatawid kami sa Uruguay. Nakatawid ang misyon sa Peru, sa Colombia. Halos wala na rito bansa sa South America, sa kontinente ng Amerika, na hindi pa napapasok ng programa natin. Ang hindi na lang napapasok dito, Cuba eh. No? At saka yung Belize. Dalawa na lang, Cuba at Belize. Lahat ng countries dito from the tip of the continent up to Central America to Mexico ay napasok na ng pangangaral. Napakalaking gawain, malaking pinto ang nabuksan. Para asikasuhin ko yung kung ikaw ay kaya walang kasalanan, umuwi ka na rito para maklear ang pangalan mo. Biyaan mo nang hindi clear ang pangalan ko sa Pilipinas. Maraming gawain dito eh. Kaya biyaan ko na muna. Kung meron pa akong pagkakataon at mabubuhay pa ako kung loloobin ng Diyos. Kung hindi naman, wala naman akong magagawa. Bayaan mo na muna silang magpiesta dyan ng paninira sa akin. Total, sabi naman ni Kristo, mapapalad kayo pagka pinagsasabihan kayo ng sari-saring mga kasamaan na tawang kasinungalingan dahil sa akin. Sabi rin ng Panginoong Jesus, pag pinag-usig kayo sa isang bayan, tumakas kayo. O, di ba? Basahin mo yung 10:23, no? Kapatid na Luz. Datapwat pagka kayo'y pinag-usig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Pinatatakas ka eh. Ako naman nagpaalam ako sa korte eh. Si Kristo, pwede ka naman tumakas eh. Pag pinag-uusig ka, kagaya ng pag-uusig ng Iglesia ng Manalo, pwede kang tumakas. Ako hindi basta tumakas, nagpaalam ako sa korte, kaya meron akong permit eh. Basahin natin yung permit ko, Sis Luz. Sige po, ito. Lagyan natin. Republic of the Philippines Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 218, Quezon City. People of the Philippines, Plaintiff versus Criminal Case Number, Eliseo Soriano accused. Order, the manifestation filed by the private complainant through counsel is noted. The court, in its order dated 16 December 2005, had already granted accused motion for permission to travel abroad. So ordered, Quezon City, Metro Manila, 27 December 2005. Original signed, Hilario L. Lucky, Judge. 2005, umalis na ako sa Pilipinas. No? Opo. Hindi, nakaalis na ako sa Pilipinas. Nag-exposition na ako sa Singapore, Hong Kong, sa Dubai. Nag-exposition na ako ron. Ngayon, nung nandun na ako, nag-file sila ngayon ng kasong inimbento na ni-rape ko raw yung puto. Rape yun. Sabi, tinawagan ako ngayon ng Solicitor General.
ng Pilipinas, si Frank Chavez. Eli, ito na ang kaso na walang bail. Pinailang ka na ng rape. Sabi ng ganon. Nasa Singapore ako noon. Sabi ni Frank Chavez, Eli, huwag kang uuwi. Pag umuwi ka, papaluin kita, sabi niya. Huwag kang uuwi. Sabi ni, hindi na ako umuwi. Yun pala, kaya hindi pinapauwi. Ang Diyos pala ang may kaloobang makarating ako rito para mangaral. Yun ang pagkakaduktong-duktong, mga kapatid. Kaya, yung rape na yan sinasabi, ipinail yan, na yan eh. Wala na ako sa Pilipinas. 2005 kasi umalis ako sa Pilipinas eh. 10 taon na pala ngayon, Parang parang nakakamiss na ang Pilipinas eh. Namimiss ko na yung biyahe ko papunta ng Cebu, Leyte, Davao, Zamboanga. Naalala ko yung mga kapatid sa Zamboanga. Nung dumaong kami sa Zamboanga, hindi pa naman kapatid yung mga taga Zamboanga noon eh. Nandun lang ako sa taas ng nagsisikayaw yung mga tao. Namimiss ko talaga yung mga kapatid. Kaya lang, nagtitiis muna ako dahil merong ipinapagawa ang Diyos eh. Hindi man niya sinasabing diretsahan, nahahayag meron siyang pinapagawa sa akin eh. At dahil nasa pag-alis ko sa Pilipinas, patuloy na lumaganap ang gawain. Ibig sabihin, naganap yung sinasabi doon sa Roma 8:28, na lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatibagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Pabuti ang mga kapatid, naanib ang mga Kastila, naanib ang mga Portuges, naanib. Natuto pa akong mag-Portuguese ng kapiraso kahit pamali-mali. Marunong na rin ako ng konting Kastila, sis Luz. Diba? Opo. Pa ako mag-English. Kasi nasa Pilipinas ako, di ako nag-i-English eh. Puro Pilipino kausap ko eh. Dito, puro English na. Natuto akong mag-English ngayon. Natuto akong gumawa ng vlog. Tapos may teacher pa ako, si Ma'am Jane. Lalo na akong matututo ng English. Ibig sabihin, lahat ng bagay na yan, magkakasamang gumawa para sa kabutihan ng mga tao ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang may karangalan at may kapurihan magpakailanman. Kayo ang saksi, mga kapatid, kayo ang saksi, hindi ako nagpapasarap dito sa abroad. Dito, nasabing nasa abroad ako, busy ako. Naghahanap buhay pa rin kami rito, nagluluto pa rin ako. Para ngayon, sis Luz pagkatapos dito, magbibiyahe kami, 3 eroplano sasakyan namin, 3 stopover. Kaya hindi ako pwedeng magtagal ngayon ng masyadong matagal, kapatid na Luz. Pero nagtatrabaho pa rin kami. Meron kami rito, inuupahang restaurant na pwesto, nagtitinda kami. Ako ang chief cook dito sis Luz. Opo. Nakita ko po yan, mga kapatid. Talagang si kapatid na Eli, nagluluto siya tuwing umaga. Kahit na bawal na nga po sa kanya, binabawalan na nga siya ng mga kasamahan na magluto doon. Kita niyo po, nagluluto si kapatid na Eli, nagtatakip siya sa ng ilong dahil hinihika po siya. Dahil maliit lang po yung kaniyang kusina eh. Pero tinitiis niya yon kahit na hirap siya at kahit na talagang pagod siya, makikita niyo po sa kanya, hindi naman po siya bata na eh, pero talagang gusto niya, siya talaga yung nagluluto. Kasi hinahanap din naman po ng mga tao kasi yung luto niya, yung mga Brasilero, pagka yung luto ni kapatid na Eli, alam nila eh, pag si kapatid na Eli ang nagluto, hinahanap yung kanyang luto. Kasi masarap po siyang magluto eh. Ang katunayan, sis Luz, meron kaming 3 cook naming Brasilero eh. Kaya lang, yung restaurant namin, ang pinipili ng mga tao, yung luto ko. Yun ang nauubos. Yung luto ng mga Brasilerong inuupahan namin ay naiiwan, natitira.
Kaya mo yung aming restaurant, pinipilahan yan. Napakadami pong kumakain dyan, mga kapatid. Kasi nakita ko po yan eh. Personal akong nagpunta kami dyan. Umaga pa lang, nagbubukas kasi sila. Alas 11 yata sila nagbubukas. Alas 10 pa lang, may mga tao nang nakaupo doon sa labas. Na nung nakita ko na binuksan nila yung pinto, pasukan agad sila. Puno agad yung pila. Oras na nagbukas ng pinto. Inaantay lang talaga nilang magbukas at tinan niyo po yan, talagang pumipila po talaga sila doon. Kaya yung sa kainan, parang food court po yon sa labas, walang ibang pagkain na kinakain doon. Bihirang-bihira kung meron mang makain na galing sa kabilang tindahan. Sa kanila lahat, halos yung laman ng mga kumakain doon. Pumipila po talaga at ang pinipili nga, yung mga luto ni kapatid na Eli, ayan o, kita nyo, puno po yan. Kasi talagang inaabangan nila pagbukas, biglan na sila kaagad. Nakakatuwa pong tingnan yung kinakain nila, yung mga niluluto ni kapatid na Eli, mga putahe dito. Yung may lumpia sila, iba-iba. Tapos, talagang inuubos po lahat. Makita mo, nakakatuwa po yan kasi nakapila sila, talagang kita mo gustong-gusto nila yung pagkain. Kaya si kapatid na Eli, kahit na po hirap siya, pinipilit pa rin talaga niya na siya ang nagluluto. Kahit pinipigilan na nga siya ng mga kasama, pero pinipilit po niya na siya pa rin talaga ang nagluluto. Kaya hindi po pasarap ang buhay ni kapatid na Eli sa abroad, mga kapatid. Sabi nga po niya, naturingan lang. Akala nung iba kasi pag nasa abroad, masarap ang buhay. Hindi po totoo. Lalo na doon kila kapatid ni Eli, hindi po pasarap ang buhay nila doon. Pagod po sila. Pati yung mga kasamahan niya doon, pagod din, nagtatrabaho po sila. At lahat ng paraan para kumita, ginagawa rin nila doon. Kaya mali po yung mga kaisipan ng mga demonyo na yun laban kay kapatid ni Eli. At maging dito sa Pilipinas, si kapatid na Daniel, hindi naman po siya nagpapasarap ng buhay. Baka akala nyo pasarap ang buhay ni kapatid na Daniel dito. Naku, hirap na hirap po siya physically. Halos hindi na nga po yan nagpapahinga, hindi na natutulog halos. Kasi leader po kasi ang role talaga nila, ang leader, lahat ng aspeto, inaasikaso nila at inaalagaan ang kanilang mga inaakay. Hindi kagaya ng ibang mga leader na sila ay pinagsisilbihan. Ang ibang leader, pasarap ang buhay. Sa atin, ang leader, hirap ang buhay. Ganun po. Sana naintindihan ng mga kapatid. Nandito na po si Sis Baby Brad Eli. So, kapakita mo kay Sis Baby, ako namimilengke. Opo, ayan. Kapatid ni Eli talaga, personal na ginagawa po niya yan. Personal yan, namimili siya. Personal na nagluluto. Yan ang kanyang ginagawa. Lahat po, pinapangasiwaan niya doon. Lahat. Kaya hindi siya napapahinga. Pati sa construction. At si kapatid na Daniel. Opo. Te. Opo. Nakita ko po yan dahil nung pumunta po ako dyan naiwan akong ilang buwan. Kaya nakita ko po yan, yung inyong mga pagluluto. At saka, mulat sa pool naman po nang tayo magkakasama pa, yun na po kasi ang nakita namin sa inyo na talagang hanggang makagagawa. Ang katunayan nga po, nang mapunta ako sa inyo, wala naman po akong alam pa sa buhay. Pero sa pamamagitan ng mga nakita ko sa inyo, kahit papaano, natuto po ako ng mga bagay na yon na hindi pala dapat na magsaya ng oras, mag-aksaya ng panahon, kundi dapat talagang magtrabaho tayo. Kasi natatandaan ko po noon, nung mag-aaral ako ng pagkamanggagawa, ang sabi niyo sa akin noon na natatandaan ko,
ikaw yung apo ng kapatid na Eladio, no? Sabi ko, opo. Kung mag-aaral ka ika ng manggagawa, ang pagmamanggagawa ay hindi benepisyo, kundi sakripisyo. Kaya kung nakahanda ka na magsakripisyo dahil yun ang kalagayan ng manggagawa, sabi niya, at buo sa kalooban mo, sige, sabi niya ganon. Kaya mula po noon ay tinandaan ko yun at nakita ko nga po sa inyo yung mga sinabi ninyo na hindi nga pala benepisyo ang pagmamanggagawa kasi ang marami kasing relihiyon sa panahon nating ito nasanay ang mga tao na ang kanilang mga ministro ay itinuturing nilang Panginoon, pinagsisilbihan, halos ay parang kinikilalang Diyos. Pero dito po sa atin, sa ating pagsasama-sama, kapatid na Eli, ang nakita po namin at naririnig namin sa inyo na lagi niyong sinasabing tayo pare-parehas na tao. Siguro yun lang ang naging dahilan, ako ay naging pangunahin para pagkatiwalaan ng Diyos. Kaya ayaw ninyo na ituring namin kayo na parang Panginoon. Kaya nga nakikisalamuha kayo sa mga kapatid, kaya nga po naghahanap buhay sa lahat ng paraan. Naghahanap buhay ang ating kapatid na Eli para maipantustos, at ito po ay hindi lang ngayon mga kapatid. Noon pong panahon kami magkakasama, 1979 pa yon, nang ako po ay makasama niya mismo sa kanilang bahay, o sa bahay po yon nila Brad Dan, yung tatay po ni Brad Daniel. Noon pa lang po ay nakita ko na, natatandaan ko nga si Slus, dahil may mga jeep na inilalabas sila Brad Ricky, sila Brad Edong, sila Brad Rolly. Ang ginagawa nga ni Brad Eli, nagkukonduktor pa siya. Naglalagay lang siya ng panyo sa bibig dahil siya nga po ay hikain. Naisip ko nga noon dahil bakit kaya kailangan na gano'n ang gawin ng kapatid na Eli? Kaya lang naintindihan ko po nung matagal ko na siyang kasama na siya pala'y nagtuturo sa amin na dapat ang mangangaral hindi tamad. Dapat ang mangangaral marunong maghanap buhay. Dapat ang mangangaral hindi iaasa ang kanyang kakanin sa kapatid. Manggagaling sa apuloy, magdadamit. Sabi nga ng kapatid na Eli, paano ka namang manloloko sa kapatid? Kung yayaman ka, dadami damit mo, dadami pagkain mo. Hindi ka naman pwedeng lumamo ng buong lechon dahil marami kang pambiling lechon. Hindi ka naman pwedeng magsuot ng Amerikanang bagong 5 sabay-sabay. Paano ka manloloko sa tao? Natatandaan ko po yun na sinasabi ng kapatid na Eli, nung bago-bago pa lang na kami po ay magkakasama sa iglesia. At sa maraming taon po na nakasama ko siya, nakasama namin nila si Slus, nakita ko po ang paraan ng kanyang pamumuhay. Siguro po alam niyo na naman yung nangyari sa amin noon, nung mamatay si kapatid na Perez. Kaya nga po nangyari yan na kumuha ang kapatid na Eli ng konsenso sa mga kapatid na kung ano man ang mangyari sa kanya, meron siyang maiiwan. Kasi nga po mga kapatid, si kapatid na Perez ay namatay na wala siyang iniwan o pinatungan ng kamay. Akala po kasi namin noon ang pagpapatong ng kamay literal, papatong sa ulo kaya sa balikat, na yun ang hahalili sa kanya pagkamatay niya. Kaya kung nagkaroon po kami ng ganung karanasan kasama ang kapatid na Eli, kaya niya po naisip yun na kung sakali daw na siya'y mawala, meron siyang maiiwan na pwedeng umakay sa mga kapatid. At yun naman po ay pinatunayan ng maraming mga kapatid. Hindi po ginawa sa isang sulok yan mga kapatid. Saksi po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa nangyaring yon na ang kapatid na Daniel ay pinili ng kapatiran at hindi ng kapatid na Eli lamang.
Kaya siguro sa kapakanan na rin po, maaaring yung iba, baka hindi lang nagtatanong, ano? Itong bagong kapatid nating ito mula sa Korea ay nagtatanong, alam niyo po kapatid, ang pagiging leader ng ating mga leader sa panahon nating ito, ayaw na nga po nilang patawag ng leader eh. Di ba ang tawag na nga natin sa kanila lingkod. Yun po ang ipinatatawag ng kapatid na Eli at saka ng kapatid na Daniel. Kasi nga po, hindi naiiwasan ko minsan na merong mga ganyan, merong mga taong nagtatanong, pero wala po kayong dapat na ikatakot, mga kapatid. Kung halimbawa mangyari, sabi nga ng kapatid na Eli, sa kanya ko rin po ito narinig, na sabi niya, sabi kasi ng Diyos, siya may ibig na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya ang pangako ng Diyos yan, salita po ng Diyos yan na sinabi ni San Pablo kay Timoteo, na ibig ng Diyos lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. Kaya kahit anong panahon pa ang dumating, mawala man po kaming lahat, si kapatid na Eli, si kapatid na Daniel, kami po na nauna ng kaunti sa inyo, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ang may salita, lahat ng tao, ibig niya maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya kung gusto niyo po, mga kapatid, na maging dapat sa Diyos, huwag natin problemahin kung mamatay kami. Sino ang aakay sa inyo? Sabi nga ng kapatid na Eli, ako lang ang namatay. Si kapatid na Daniel lang ang nawala. Tayo lang ang nawala. Pero ang Diyos po, mga kapatid, nasa langit. Siya bahala. Tutuparin ng Diyos ang pangako niya na siya may ibig lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Ipakita lang natin sa Diyos na gusto nating maligtas, siya ang bahala. Kung mawala kami, mawala ang leader, siya po ang bahalang maglagay kung sino aakay sa atin o sa inyo. Huwag niyong problemahin yun. Ang namatay lang tao, ang naglagay sa ating mga mangangaral, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung nawala sila, nawala kami, mga kapatid, merong makapangyarihang Ama sa langit na aakay sa ating lahat. Huwag nawang mangyari sapagkat mahirap mawalan ng mga tapat na taga-akay. Sa amin pong naging karanasan, kaya ginawa ng kapatid na Eli ang bagay na ito na maihanda ano't ano man ang mangyari, nagkaroon po kami ng mapait na karanasan sa pangyayaring namatay si kapatid na Perez na walang napatungan ng kamay. Kaya sa mga kapatid na nag-iisip kayo, magpatuloy lang po tayo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ang langit, ang lupa, lilipas. Ang salita ko'y walang pagkupas. Sabi ng Diyos, hanggang may tao na gustong maglingkod sa Kanya, pagpapaalaman niya ng katotohanan at ililigtas niya sa araw ng paghukom. Kaya sana po, mga kapatid, maintindihan ninyo. Kasi kung ang tatanungin niyo ang kapatid na Daniel, siya nga po, ayaw niya eh. Madalas po noon, como siya po kasi ay nakasama ko 8 taon lang, may mga pagkakataon po noon na nagkakausap kami, nasasabi ko sa kanya na bakit lagi siyang umiiling, ayaw niyang tanggapin. Sabi ko sa kanya, ayan, buhay po siya. Baka mamaya naman maging matigas na ang ulo mo na hindi mo matanggap na ikaw ay pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan.
Natatandaan ko nga, pagka minsan nababanggit ni Brad Eli noon, yun ikang ibang mga bise, mga vice, panalangin nila, mamatay ang presidente. Dahil pag namatay ang presidente, sabi ni kapatid na Eli, automatic na aakto ang bise. May mga pagkakataon po na narinig ko si kapatid na Daniel, nakayuko siya, nangingilid ang luha niya, sabi niya, di naman po lahat. Ibig sabihin, kung siya lang ang tatanungin natin, ayaw niya, alam niya kung gaano kahirap. Sabi niya nga, tutulungan na lang niya si Brad Eli, maghahanap buhay na lang siya ng maghahanap buhay. Kaya lang hindi natin pwedeng labanan yung batas na nasa Biblia na nakikita natin, mga kapatid. Magkakasala tayong malaki sa Diyos kung hindi natin tatanggapin ang pagiging leader ng ating mga mangangaral. Sabi ng Diyos yun hindi ba? Ang tumatanggap sa inyo, ako ang tinatanggap. Ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil ang sa akin nagsugo. Lagay ng Diyos ang ating mga taga-akay. Kung gusto nyong maging dapat sa Diyos, manatili kayo sa iglesia. Tumupad kayo sa lahat ng batas at palatuntunan ng ating pagsasama-sama, makatitiyak tayong lahat, makakarating tayo sa buhay na walang hanggan, sapagkat walang mga mangangaral sa silong ng langit na nagtuturo ng ganitong aral. Kahit sila'y malayo, kahit maraming utang, napakaraming mga pananagutan. Naisip ko nga po pagka-consultation Pag ang kapatid may problema at nasabi na, magaan na para sa kanya, Sis Luz. Dahil sinalo na siya. Sinalo na ng kapatid na Eli ang problema. Walang makakain, walang matitirhan, walang pambayad sa kuryente, walang pambayad sa ganito, pamupa ng bahay, lahat-lahat. Saan po ang mangangaral? Akayin tayo para maging dapat tayo sa Diyos, mga kapatid. Pero ano nangyayari? Lahat ipinapasa natin sa ating mga mangangaral. Hindi natin alam na pagkatapos ng kapatid na Eli, siya na mamumroblema sa dati mong problema. Magaan na ang loob natin dahil meron ng sumagip sa atin. Kumustahin naman natin yung ating mangangaral, mga kapatid. Hindi naman tayo iisa. Hindi po tayo dadalawa. Hindi tatatlong kapatid ang humihingi ng tulong. May sakit si ganito, may sakit si ganon, merong magpapagawa ng bahay. Lahat. Maghanap kayo ng mga mangangaral sa panahon nating ito. Sa Katoliko, alam ba ng pare kung ano nangyayari sa atin? Sa kanilang mga miyembro? Alam ba ng mga saksi ni Jehovah, mga kapatid? Ang mga iglesia ni Kristo, alam ba nila kung ano ang nangyayari sa kanilang mga miyembro? Wala silang pakialam. Basta't pumunta ka sa kapilya, mag-abuloy ka, di ba? Magbigay ka ng ikapo, yun lang. Hindi man itatanong sa'yo kung saan mo kinuha. Pero sa atin, di po ganun Hindi ganon ang ating mga mangangaral, mga kapatid. Kaya sana mabuksan po ang kaisipan ng lahat ng mga kapatid. Ang amin pong panawagan, mga kapatid, nauna po kami sa inyo ng kaunti. Nagpapatuloy kami sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, sapagkat nakikita namin sa parang ito, magiging dapat kami sa Diyos. Kung kayo, tinawag kayo, kumbaga sa puno ng sambahayan, tinawag kayo sa huling oras. Mga kapatid, hindi kami nagreklamo. Walang reklamo ang ating mga mangangaral. Ginastusan tayo ng ating mga mangangaral. Sana pagdating natin sa iglesia, sana bago kayo umanid, tinanong nyo na yon. Hindi kung kailan kayo nakaanib, ano po?
saka kayo magtatanong, saka kayo magdududa, saka kayo magkakaroon ng agam-agam. Binibigyan naman po tayo ng pagkakataon ng ating mga mangangaral para tayo magsuri sa katwiran na atin pong sinasampalatayanan. Kaya sana mga kapatid, ang amin pong pakiusap sa inyo mga kapatid, meron kayong mga ganong bagay na hindi nyo naiintindihan, itanong nyo po mga kapatid, huwag kayong bumulong sa tabi-tabi. Dahil baka mamaya, kayo makapagkumbinsi pa kayo ng mga tao na hindi rin nakakaunawa. Nakahanda po ang kapatid na Eli at ang kapatid na Daniel para tindigan ng karapatang bigay ng Diyos sa pag-akay sa atin. At yan din po ay aming pinatutunayan na saksi kami, mga kapatid, na sila ang mga mangangaral na karapat-dapat nating pagkatiwalaan ng aral, ng katwiran, ng ating mga kaluluwa para tayo po ay maging dapat sa Diyos. Sana nauunawaan po ninyo mga kapatid, doon sa mga may agam-agam, doon sa mga kapatid na nagtanong, sana po mga kapatid, magsuri po kayo. Kung yun lang po ang dahilan, naku sinasabi ko po sa inyo kapatid, wala po yun. Huwag kayong mag-agam-agam dahil lang doon. Hindi po tayo namamares. Dahil ang atin pong batayan, yung aral ng Ebanghelyo. Kahit kung sino-sinong mga relihiyon, magpalit-palit ang lahi nila, hindi po natin doon kinuha yon. Kinuha po natin ang batayan ng pagiging mangangaral ng kapatid na Eli at ng kapatid na Daniel. Sana naunawaan po ng mga kapatid. Salamat po sa Diyos, Brad Eli.